And welcome back to another episode of How Deep Can You Get? Balls deep. Okay, and here with us for this episode, one of the most decorated young Damn. up-and-coming Blazer. choreographers, Trailblazer. trailblazer, heir apparent, Damn. renaissance man, Damn. none other than Jacob Jaurige. Yeah. Okay, so Ganun pala i-pronounce yun. Oo. Jaurige. Para malaman nila bakit ko giniglaze, no? So, para sa mga hindi nakakilala, si Jacob ang GOAT ng team hopping. Gago. Gusto niyo simulan natin? Okay. Ilistahan ka ba? Ayun ako. Alam ko yan. Correct me if I'm wrong, ha? Number 1, Fresh Flow. Okay. Number Talaga? 2, Fresh flow ka. Number 2, U-Peeps. You pips ka din? Saglit lang. 1 week. Hanggang Number 3, LMN. Number 4, Romanson. Number 5, UP Street Dance. What? Number 6, HQ ngayon. Oh. Tapos, Aftermath. Aftermath. Tapos, coach siya ng K-Queens. Coach din siya nung HQ, ganun. Tapos, Air Force. Air Force. Pati Air Force? High school, high school. Ayun. Oh, So, you heard it here first. Air Force 90s. yung beer house? sorry. Hindi, yung ano, Iba yun, may sir. manager. Sorry. Iba yun. Hindi, pero yun, 90s. Team Fresh, good luck. Ay, So, yun. Ang dami pala. Tapos dati tinanong ko siya, okay lang sa'yo, team hopper ka, ganun sabi niya. The fact na natatanggap ako ng magagaling na teams, it means magaling ako. Angas, putang ina. Kailan to? Gines ka, Medyo. gines. Additional info lang yan. Pero, yung... Gines ka niya para i-dis eh. Oo nga eh, yun yung na-realize ko eh. doon ko na-realize na magaling si Jacob. The fact na tinatanggap siya ng teams na magagaling. Totoo din naman. Diba? It means magaling talaga. Oo. Andun siya sa standard. Nakapag Hindi 18 ko ka ba? ma-depensahan yung sarili ko dahil hindi niya nag-18. Hindi ka nag-18. Hindi. Ano yung mga teams na hindi mo sinalihan? Hindi ako nakapasok sa Alliance. Tangina, wala pang 5 minutes, gago. 2:30. Yun. In defense naman, yung iba kasi mga teams, parang school teams. Tapos yung iba, parang umalis ako para mag-aral. Tapos may mga ganun naman. Pero, so yun. Anyway, di ko na masyado yung defense. Oo. Yun na yun. Yung pala, ako kasi personally hindi ko alam talaga history mo. Yeah. Bukod Hindi kasi sa gusto- ano na talaga, yung HQ yung na. yung HQ na talaga, oh. Oo. So yun, no, si Jacob yung director ng HQ. Ano pala meaning ng HQ? Champion sila. Headquarters? Headquarters pa. Yun talaga. Kasi ano namin yun eh, condo namin yun nung Romanson kami. So sa Binild, parang condo namin sa Manres, yung Manila Residences. Tapos HQ yung parang, ay, tabi lang yung HQ, yun lang. Tapos eventually yun na yung naging group namin. Tapos yun na rin yung ginamit namin. Ay, supposedly, dapat yung isang pangalan namin is yung pangalan ng barka, yung tropa namin. Full name na Christian Infante. Ba't parang familiar yung Christian At, Infante? ano siya, TPM din siya. Oo. TPM siya, nagka-class din. Baka nag-class na siya before sa'yo, gano'n. Tapos, sikat ka kasi. So, Grazing pala to. Galing trip lang. Sabi ko, what if pangalan natin yung pangalan niya? Hindi siya member eh. Oo. Pang trip lang. Para kunyari, pag tinatawag sa compet, give it a 4. Christian Infante! Tapos Grupo lalabas. Ano kayo? Magandang idea. Religious Oo. group ba kayo? Oo. Christian Infante pangalan. Anyway. Ang funny nun, Christian Infante. So yun. So, di naman siguro bago sa ating lahat, sa knowledge natin lahat, yung rise ng HQ. Na nag-storm talaga sila out of nowhere. Paglabas nila, boom, champion ng Ano ba unang nationals. saan ba unang labas ng HQ? HHI. HHI, HHI, nationals talaga. ano? 2023. Oh. Yung year na... Yun na pala. Akala ko mayroon pang before. Wala silang, as in yung training nila, katuwaan lang talaga. Like, So yung pyesa na yun, iba-ibang tao bumuo o ikaw o ikaw yung nagtalagang manage nung Parang yung usual director things na parang... puta. Hindi. Gets kita. Director Hindi, din ako. director ko rin bro eh. So, na parang... Director din ako eh. na parang ikaw yung parang project manager ka. Parang ikaw yung Gets. mag-oversee nung lahat. Tapos... Pero ideas is lahat. Kung ano yung... Kung ano kami as a group, collectively yung bigay ng ideas. Parang gano'n. Siguro may mga iba nagko-choreo ng per segment, ganyan. Pero yung especially yung first year, medyo freestyle yung buo eh. So, punta tayo dito, ito yung naisip kong setup or plano, ganyan. Try natin lagyan ng something to. Pero ano lang, mas leading and taking charge lang. Paano mo na-discover na may skill ka to lead? Kasi ako,
dati nung, share ko lang din, nung connection before, si Goji Chua, kung kilala niyo. We got Oh, si Goji, nung aalis na siya ng France, papuntang France, nung inatasan niya ako yung mag-direct, tinanggihan ko talaga. Kasi wala sa DNA ko parang utos, nahiya ako sa ganun, kami, kunyari ikaw utusan kita, Mateo dito kasi, alam mo, hindi ako ganun. So parang, tsaka creatively speaking, parang feeling ko hindi ako capable mag-lead ng 20-30 tao. Tapos idea ko yung masusunod. So, nung ginawa niya yun sa akin, parang talagang tinurn down ko. Pero talagang eager siya na, hindi, ikaw talaga. So, parang what the fuck, ano ba nakikita mo sa akin? Not until nawala na siya talaga sa Pinas. Tapos, Wala ka ng choice. naiwan na ako. So parang, alangan naman nandun na siya, tapos parang, Godj, tama ba to? Alam mo yan, parang ang weird kasi iniwan ka na nga eh. Tapos, so wala lang, yun lang. Doon ko na-discover na, okay, sige, kailangan ko mag-stand firm sa decisions ko. Ito yung gusto ko for the group. Ito yung, yun. So, wala lang. Anong ganun Oh, sa'yo? so kailan mo I na-realize? think, actually, kahit ako nung bata, hindi naman ako sobrang, nung kunyari, nung high school nga, sa Air Force, ganyan, or nung sa, yung mga unang open teams ko, Fresh Flow, ganyan, hindi ako sobrang, tawag dito, hindi ako compete team nung high school parang gano'n. Ah, talaga? Oo, hindi ako nag-compete nun. Tapos, parang, may ako sumayaw, ganyan. Pero I think nung Element, kaila Coach Jazz Zamora, Coach Phil, nung time na nag-Element, parang doon ako unti-unting, madalas lang ako present. Tapos parang natututo ako bumuo, tapos nagkaroon ako isang coaching gig sa RIB, Ateneo, RIB, Rhythm and Blue. 2015, parang gano'n. Tapos yun, medyo parang trial by fire. Tapos nagka-spark bigla na parang, okay, gusto kong gumawa. Tapos, na-enjoy ko siya. Parang yun yung pinaka-na-enjoy ko na aspect sa dance. More than dancing itself. Parang yung creating ng mga routines. Gets. So, Art yun. din yun no? Oo, Iba rin yung yeah. sayaw mismo kaysa sa parang 30 tao i-perform mo kung saan. yeah. Art din siya galing. For me, mas yun yung artistry ko ngayon. More than yung dancing itself. Gets. Galing. Actually, speaking of artistry niya sa staging and all that, ganun. Naalala ko nung nag-aftermath to. Siya si Magnus the Chess Master. Ano yun? AKA mo? May AKA Oo, kami. may oo. AKA Cramper ka sila. ba? Hindi. Magnus as in si Kinikerry Magnus lang nila. Carlsen, yung nag-chess. Kinikerry lang nila na may code names sila, may may identity. AKA sila. Ganun. Kasi sobrang galing niya talaga mag-staging. Like, Damn. Oo nga pansin ko nga iba sa talaga siya. high As school. in, kung papansinin mo din, hindi masyadong generic yung Okay na ba? Nasa script yun eh. Okay. nasa script yun. Thank you. Di ba yun? If papanoorin din kasi nila yung 3-episode podcast nila about their piece, ganun, maintindihan din nila yung knowledge ni Jacob sa staging. Number 1 talaga yung staging nila. As in, kung paano nila nilaro yung HHI rules and regulations. Yun yung una ko na-notice sa kanya. Sabi ko, puta, ibang level din pala ng genius ng gago na to. Kasi syempre, nung teammate ko siya sa Romanson, talagang naggagagawan lang kaming dalawa. Like, hindi ko alam na may ganun siyang side. Tapos pag nagtuturo siyang laking, syempre sa isip ko, puta, magaling to maglaking, ganyan. Kasi yun talaga yung niya. So nung nakita ko yung galing niya mag-staging talaga, nabilib din talaga ako. Ngayon yung question ko sa'yo, malakas ba talaga yung architecture sense mo to fill out the blank spaces? Yung ba ang course mo? Hindi. Okay. Game Kaya, design. Game design? Game design, IT, oo. sabi ko. Damn! Mahilig ako sa games, mamaya natin pag-usapan sige. yan. Kaya parang inaano ko is yung sa architectural side dahil ang galing niya mag-fill out ng blank spaces. Kasi Yan ang sakit ko eh. para siyang designer. Formation. Usually pag formation, pigang-piga talaga ako pag... Gets. Bro, para siyang designer pag nag-blocking siya, nag-staging siya, ganun. Kasi talagang sinusolve niya yung problem of how to occupy the whole space. Lalo na So, kapag uneven, yung tao, tangina, sakit na ng ulo ko niyan. Tsaka nakaka... So yung paano mo na-develop yun? Oo, totoo. Along the way. Una, I think, yung... Hindi naman siya instant eh. Hindi siya yung agad-agad na pagkapasok mo yun na agad eh. I think, yung... May pagka-natural in the sense na mas... Hindi ko alam kung pasok to, pero mas logical ako mag-isip. So, mas objective ko nakikita yung routines kaysa mas artistic, parang gano'n. So, parang mahilig ako sa math, yung mga gano'n. So, yung mga gano'ng side na... Kaya pala, hindi ko kaya. Lumalabas pa rin yung game design niya. Tsaka shapes, objects, mga gano'n. Tapos parang, yun yung... Kaya yung kinento mo kanina, art in itself. Yun yung art for me, na parang how to create this seamlessly, parang gano'n. Gets. Pero, I think yun, yung sa akin is, ano siya na-develop ko lang siya, watching so many
routines, watching so many things from the past na parang nakikita ko siya na parang how else can you tackle it in a way na hindi pa siya natatakal sa staging, parang gano'n. Oh. Hindi naman like not necessarily doing it outside the box, parang ganyan. Pero ano yung within dun sa box ng dance routines na kaya mo pang i-figure out, parang gano'n. So, I think yun yung sa akin na hindi siya, developed, I think. Oo. Pero paano mo na gagawa yung authenticity to do it? Ganun. Kasi, okay, yung X na ginawa ninyo sa latest piece ninyo, maraming gumagawa nun. Oo. Yun Pero din actually yung yun din overall look niya, pag ginagawa ninyo, paano mo naiiba na, X lang naman yung ginawa niyong formation, pero bakit ang ayos tignan nun sa inyo? Oh, sorry, follow up din. Yun Okay din lang. kasi parang, kung nyari ako, paano mo ginagawang, kasi Wait usually, na masyado na siloso. Gago kasi yung... sorry. Hindi, mamaya ako pala sa'yo. Ano lang ang tawag dito? Kasi usually, very basic naman yung ibang forms eh. Triangle, do-si-do, slant. Kung ano man, parang paano mo siya nagagawan pa ng something para maging, bukod sa slant, ano pang pwedeng maging special sa slant na to? Siguro Parang yung pinaka madali ko siya i-compare in what you do. Na parang sa choreo din, na parang pag gagawa ka ng sabihin mo telephone, ano pa yung ibang ways to showcase the step na telephone, parang gano'n na in that sense ko rin siya nakikita na ano yung different ways pa na, hindi naman lagi siyang bago eh, baka bago sa atin ngayon, pero I'm pretty sure nadaanan ng ibang mga tao from before. Pero kunyari, yun nga, how else can you showcase a triangle, parang gano'n. Triangle mo, meron kang pyramid. So meron kang ibang may 3D ka na version ng triangle. Meron kang triangle na imbis na pag ganon, parang iba't ibang ways of seeing a triangle. Mo. Parang how else can you see it in a different light? Parang ganon. Gets. Kunyari From yan. one perspective. pwedeng ganyan. So parang shadowing yung concept mo. Iba-iba Kung siya. saan nakatutok yung Oo, yun. Yung parang yung different Gago, galing, concepts oo, of ano. ano lang. Parang ina-explore lang natin siya with how we do the sets. Parang medyo Ang minsan simple lang naman ng sagot niya, pero di ko naisip. Di ba? Okay, ngayon, speaking of making it look good sa slant, ano yung... Okay, ito kasi para sa akin pinaka-iconic nilang ginawa ng HQ. Di ba naka-slant line kayo ngayon? Oo. Naka-slanted line kayo. Yung si Zion biglang lumabas. By the looks of it, mukha siyang butas. As in, Mukhang mukha mali. siyang missed Oo, block. mali. Yeah. Ganun. Pero biglang paglabas ni Zion, tapos Okay na ulit. sakto. Galing eh, no? Diba? Tangina. yung effect eh. Tangina mo eh, no? Gago ka eh. Kay Zion yun. Tangina mo, Zion. Sobrang creative mong hayop eh. Pero galing din. Ang galing talaga. Kasi one of our topics nung isang episode namin is moments. Yeah. And I feel like yung pyesa nyo na yon, every segment niyo may moment kayong ginagawa na sobrang effective. So paano nyo kina-come up yung creativity na? Kasi ibang level of baliw yun eh. And nangihingi ka rin ba ng tulong? Oo. Yun yung sobrang admitted ako na parang kunyari, yung slant na yun. Kay Hindi Zion, pala magaling tong gagawin. Hindi. Sinascam lang pala tayo nito. Ang galing mo. Ang galing mo, Zion. Ikaw na lang. Oo, Magaling lang ako na project manager. Tapos yung credit grabber ka lang, no? Oo, credit grabber lang. Hindi ko sasabihin na. joke lang, I-beat joke. natin yung kay Zion na. Hindi, yun, ano talaga, ginagawa ko talaga na, kunyari, yung slant na yun, same concept din. How can you showcase this na in a different way? Pero yun, mas sa kanya yun eh, na parang, okay, strutting tayo kasi element yun ng popping eh, ganyan eh. Oo. Parang, sige, strutting tayo, tapos parang what new way can we show it again? Parang ganun lang lagi, na what new way can we show it? Tapos, yun, parang nung ginawa niya yun, usually ginagawa namin, chip in. Tapos lahat kami may mata for it. Na parang, pangit yan eh. Oh, nakita ko na kay ganito, nakita ko na kay ganyan. Ganun lang lagi siya. Paano mo tina-turn down ang pangit na suggestion? Oh. Diretso. Pangit Actually, yan. barkada sila eh. Kasi barkada kami. Gets. So mas madali na parang kunyari, pangit yan eh. Slant ang puta. Pag narinig mo na pag narinig mo na, ganun din talaga. Medyo ano lang. Ganun Triangle din ang talaga. puta. Trying hard ang puta. Tangina ka, wag ka nga ganyan mag-suggest. X ang puta. Hindi, very... humingi ako ng humingi ako ng tulong as in, hindi ko kaya ng ako lang. Okay, sige. So speaking of tulong, sino yung mga unspoken or unheard heroes nung 2023 HHIH? Lahat talaga. Hindi, Ayos ha, salamat sa pagbanggit ng pangalan. Hindi, lahat. I-end na kaya natin. Okay, dahil dyan. Thank you sa... Yung team as a whole, si Zion, syempre siya yung
hindi pa siya co-director nun eh. Parang, yung team kasi namin nung start, parang, nung nag-decide kami na, sige, share tayo, compete tayo, ganyan, buhay natin HQ. Wala may gustong mag-coach. Kasi nga, lahat parang, di naman sobrang... Bukod sa'yo. Ako, parang sabi ko, game na, ako nakukuha, parang ganyan. O di ba parang ano din kayo nun? Out of shape kayo lahat nun. Oh, taba-taba kami, pandemic, gano'n, ganyan. So, Lalo na si Merwin. Shoutout sa'yo, Merwin. oh, hindi, medyo pahit si Merwin nun. Anyway, si Zion yan, yung parang, siya yung, ang main na unang tinatanungan ko, si Mark Ubaldo, and si Gio Raz, yung dalawa na yan. Sila yung parang mas vocal sa ideas, ganyan. Tapos, si Zion yung parang, siya na yung next layer ng parang, okay, makukulangan na ako, parang pengi ako ng something. Siya yung laging, pag nagbigay kami ng ideas, parang pag tinanong namin sa kanya, kamusta ba to? Hindi ko gusto eh. Parang siya yung magaganon na next say. Tapos the I rest, mean, gets ko naman si Zion kasi dalawang banunin tanong. Hindi, joke lang. oo eh. Hindi. Pero yun, the rest, kaya sila Rain, sila Merwin, sino pa ba? Si Javen, ganyan, tsaka si Diego. Huwag na yun, buti nga, tinanggap mo si Javen. Yung iba, parang mas ano na yun eh, mas secondary, pag nauubusan na kami, biglang banat sila ganito, or in the middle of training, biglang, feeling ko mas gusto ng ganito, ganyan. So, yung I think, more than, kasi kunyari, medyo yung pinipraise nyo nga kanina yung sa skill, yung sa ganyan, ay sa creativity, sa formations, I think, proud ako na parang yung pinaka-important skill ko is yung manage nung tao and nung ideas. Kasi minsan, mabilis to shoot yourself in the foot na parang, hindi, pangit yan, huwag natin try, nang hindi nyo pa nasusubukan. Or mabilis din magsabi na, okay, try natin yan, tapos parang ang tagal nyo lang sinusubukan, tapos di naman gumagana. So yung number one skill nung coach talaga is knowing which ideas are best to pull off, parang gano'n. Sorry, imagine na ako. Lahat sila may tama ng baril sa pahay, no? Totoo lang. Binabaril ni Jacob. Binabaril na agad. Hindi, pero yun yung halo-halo ka. Personally ako, pag gumagawa akong pyesa, dati 'di ba sakit ko nga tong formation. Up until now, pero ngayon parang mas na-handle ko na siya creatively. Pero ngayon, mas Bayaran mo daw si Jacob 15,000, tutulungan ka niya. tangay nang yan. 5K na lang, kulang lang. Pwede. Pero anyway, ano tawag Shoutout lang dito? sa ending. Ano tawag dito? Ngayon mas parang inuuna. Paano mo siya ginagawa? Ako kasi ginagawa ko, 'di ba may music na. Tas usually pag schools magpapa-odds pa. So di mo alam kung ilan yung tao talaga. So ako ini-imagine ko yung music as imagination muna. Kunyari, intro, parang gusto ko flower. Tapos next nito parang 5 lang sasayaw, background lang to. Yeah. Parang ganun. So staging muna ako bago para kung sino na yung mga tao nandun. At saka ako na sila gagalawin. Yes. Parang so, parang ni Kioni before na staging first yun bago. yun yung parang naging remedy ko dun sa sakit ko. Kasi mas nagwo-work siya sa dito bago ko actual stage na staging. Yeah. So yun. Ikaw ba or ikaw ba pag andyan na sila parang sige, try natin to. Hindi pangit, try natin to. Pangit, try natin. Mas nagwo-work na sa laging pangit eh. Kasi actually yung problema niya, itsura ng mga dancers niya. Papangit. Parang, Joke lang. in what sense again, kung kung ginagawa mo ba siya on the spot or meron ka na talagang nakalaan na ito gusto ko sa part na to ganito, circle, ganito. Meron akong shinare recently na may listahan ako ng ideas. Na yung ideas is mas nakikita ko siya as plug and play na ideas na parang Gets. yung music kasi 'di ba kunyari start tayo ako madalas sa music ako nagsa-start sa routine. Tapos okay, ito yung nafi-feel ko sa music. Ito yung feeling nitong start, medyo pangat siya, medyo paatake, medyo ganyan, mellow, ganito. Tapos within those different vibes, may certain type of formations na mas akma doon sa type. Gets, galing. Kunyari, mas compressed tayo para mas mapakita yung minuscule na movements, gano'n. Or mas expanded para mas full on core, yung mga gano'n. Minuscule, So, spell. Kabaliktaran ba yun ng masculine? Small. Small, yun, parang siya, I think yun yung parang, yung process for me, na, nawala ako Sorry. Yan, parang ganun siya na, asan ako ulit? Minuscule. Yun yung very fulfilling. Hindi, yung Nawala na siya.
That's very ridiculous, bro. I think so. I would like to think so. Hindi. Na yun yung best way for me to plug and play yung ideas na nasa listahan ko. Kasi usually, actually, mas recently ko ito na-figure out na yung ideas kino-compile ko sa notes. Tapos magsa-spam lang ako na sobrang daming ideas. Tapos gagawin ko, itong segment na to, ano ba yung gusto ko muna, saan ko muna gusto simulan? Same na parang isabi mong flower, gano'n. Ako parang, saan natin gusto mag-start? Sabihin natin dito sa corner Stage na to. left, ganun. Tapos inisip ko, anong madalas ginagawa ng mga tao dito? Pag nasa corner, haatake sila pa diagonal, gano'n. What if corner tayo, tapos nakatalikod tayo, nakaharap tayo sa exit? Parang mga ganong stupid different ways na to do it. Tapos from there, nag-grow na siya. Na okay, next segment, ano yung next segment natin? Ganito, kulang ng blocking, kulang ng formation or something. Kuha tayo sa listahan. Yes, galing. Yun, baka ito, pwede to, baka gumana. Galing. Baka yun gumana. So yun. Okay, so sige, meron kasi akong philosophy na nakuha ko to sa fine arts din. So karamihan ng choreographers kasi, mahilig sila 'di ba dun sa i-hit mo yung beat or dun sa peak ng musical phrase or peak ng music itself, ganyan. So paano mo na-approach yung architecture of silence or yung negative space dun sa work mo na na-ensure mo yung viewers mo, nakukuha mo yung attention nila through your guided intent or intention rather than just following the rhythm. Kasi sobrang nakakabusog. Sagutin mo na Sobrang kasi maayos. nakakabusog yung una nilang piece. Sobrang nakakabusog. Visually, ano siya eh. Di ba? As in, di ba kahit nung pinag-uusapan natin yung top 3 natin, parang pasok sa top 3 natin nila Jessie sa HHI performances. Yes, Ganun? kanila. Grabe naman yun. Totoo. Hindi kasi, Sa episode yun. Yung recent, pinaka-recent. busog kasi talaga yung, like yun talaga yung ano namin, busog kami dun sa ano, na kahit na negative space or yung negative beat, may ginagawa kayong maganda na intentional. Hindi And siya paano patay. yun nakaka-come up yun na, alam mo yun, kuha namin attention ninyo, kahit simpleng-simple lang gagawin namin. Yung house ninyo, chill na chill lang. Yeah. Eh, di ba nauso sa HHI yung house, parang paatake din. Gumagalaw Yeah. talaga daw. Oo, ganun. So parang wala lang, na-amaze lang ako sa part na yun. I think yung in that aspect, kasi yun nga, lagi kami nag-usap ni Jessie, ni Reflex, na parang in that, lagi pag kunyari nagpapa-comment ng pyesa, ganyan, ganito, o out of HHI context parang gano'n. Kasi lagi, when you're working sa HHI, kasi yun yung laging work ko, tapos parang sabihin nila, in this context, parang, ano yung parang, ano ba explain? Parang in that context kasi, lagi mo siyang parang, magiging mindful ka eh. Sorry, yun pala. Magiging mindful ka na dahil sobrang technical niya, paano ko siya gagawing entertaining pa rin and human, yung pinag-usapan natin kanina, na paano siya gagawing human. And yung human aspect niya is, dun nag-excel yung mga Pinoy, na parang laging entertaining yung set, laging punong-puno talaga yung mga pyesa, ganyan. So, ginawa namin, in that aspect ng HHI, na gusto namin, narinig ko to from someone before, di ko maalala, one of the old crews. I don't know if A-Team or Royal Family or mga ganyan na parang every 5 seconds, every 1/8, dapat may nag-iiba. nangyayari. Yeah. So yun yung yung sinasabi nila. So dun mo nasosolve yung silence part. Oo. But it evolves. Kasi parang hindi mo siya, ayaw mo naman na parang every 1/8 talaga literal may moment. Kasi minsan yung moment is Imagine ko tuloy. Buisit na imagine ko tuloy. Hindi, parang yung minsan yung moment mo is yung sayaw lang. Minsan yung moment mo is yung showcase ng Kahit formation na to isang formation lang, kahit i-level mo lang ng Yeah, here and yeah. there. Oh. Yun na yun eh. Pero ang crucial is parang paano mo siya gawing seamless na parang hindi siya, alam mo yun, Off. Hindi siya off eh. So I think it comes from yung collective na mata namin na pagka, kunyari, nung natapos ko yung first version, naalala ko, tinanong ko si Marvin Sampana. Yung maitim na maliit na Michelin chef na ngayon. Michelin chef. Kapatid ni Migs. Kapatid ni Migs. Oo, tama. So, siya kasi parang pinakabunso namin. Pero in a way, siya yung isa sa mga veterans namin. Kasi nag-legit siya, nag-varsity before. Tapos, tinatanong ko sa kanya noon na parang,
sa'yo, sa tingin mo, ano yung kulang nito? Tapos parang sa kanya, kuya, kulang ng ganito eh, kulang ng raw na... Kulang ng asin eh, sabi niya. kulang ng asin kuya, tapos parang yun. Where is the sauce? Mga ganun. Kulang ng Mga asin. ganun si Merwin, no? Oo, matabang to, kulang ng asin na. Kada content pala, tagaluto lang siya. Oh, hindi! Grabe yung luto nila sa word sa amin. O, balita ko kasi nito ni Javen. Oo, sarap Kulang ng ng asin luto. to ah. Hindi, Ah, pero- sorry. siya yung parang, kuya, kulang ng ganito, ng raw emotions eh. Sabi niya, na-hit na natin yung technical, na-hit natin yung ganito. What if dito sa part na to, mas mag-adlib lang tayo, mag-fist bump lang tayo together, pakita lang natin yung raw emotion ng kanta, ganyan. Tapos yun, in that way, hinanap ko kung ano yung may gap sa pyesa. Tapos nung idea na yun, na-feel niya yung part na medyo flat. Oo. So parang yun nakikita ko siya in a way na Galing. angat, tapos pag nag-flat dito, either gusto mo ibagsak or iangat ulit, mga ganun. Tapos i-feel mo lang yung gaps in that sense na, okay, buhay pa rin siya, parang gano'n. Gets. Na makikita mo siya na yung ano namin, analogy namin is heartbeat siya. So ayaw mong patay yung routine. Gusto mo parang tung-tung, gumagano'n-gano'n siya lagi. So, ano mo lang siya, i-feel mo lang yung gaps na nagpa-flat. Tapos yun na yung Galing. na napupunta yung Galing. So, yeah. So, hindi guys, nilalagyan ko lang ng rational ngayon habang ina-explain namin. Ngayon mo lang naiisip nung nilagyan na ng terms, architecture of silence. Ano ba yung architecture of silence na yan? Dati guys, Game design ako. walang sense yung binuo lang namin. Wait, punta tayo sa game design. sige, Sobrang sige. interesting itong game Tapos design. Diogro Magic. Pero meron ka na bang Hindi ka game? nag-majors yan, hindi tanong mo. Meron ka game na work on na? Meron naman, may mga sarili akong ginawa na stuff. Oh, nilaro niya yung HHI. Meron akong isang yung concept ko, Itlog. Para siyang Super Mario na side-scroller. Yung mga ganun. Pero ginawa ko siyang third-person perspective. Anong pangalan? Super Nilaga? Yung concept Super niya, balot. si Humpty Dumpty, di ba tumatalon si Humpty Dumpty? So parang yun sa kanya, parang si Humpty Dumpty na tumatalon. Tapos yun, ginawa ko Gaano lang. katagal gumawa ng ganon na kasimpleng game? Pagka tamad mag-aral, gano'n. Hindi, regardless. Pumapasok lang yan para makapag-training. Siguro, depende sa dami ng team eh. Or Kailangan talaga. Oo, kasi kunyari hindi siya yung- pwedeng one-man team talaga. Kaya Pwede naman pero sobrang tagal. Oo, tapos yung mga assets mo laging existing na. Yes. Hindi ko yung magde-design ng sarili, ganyan. Gamer ka din. Gamer din. Anong Ngayon. mga nilalaro mo? Mas- RPG? hindi, ganyan? Angry mas- Birds. Mas online Flappy multiplayer Bird. ako, ganun. Valorant, Ngayon, ganyan. Arc Raiders, mga ganun. Damn. Yung Alam mo, Arc gusto kong mag-download niyang Arc Raiders. Hindi ka nasasayaw. Yan yung may mga bug, di ba? Mga Oo, bug maglulot, sila. tas Hiramin mo na lang yung games niya. Ako kasi very dahil yung core ko story driven at mahilig ako sa pati movie story driven. Yeah. RPG talaga ako. So na-enjoy ko yung Last of Us, God of War, yung mga story-based heavily games. Yung storytelling, malaking pulot mo doon. Oh, as in yung mga cutscenes, talagang parang naglalaro ng pelikula. Yun yung ina-enjoy ko na parang parang nanonood ka ng Netflix plus nakokontrol mo pa yung character. So parang pinapakinggan mo talaga siya. Oh, Yung vibe mo invested siya, ako sa ganun, kwento oo. talaga. Oh. Talaga, Nung God of Last of War, Us no? 2 na Ay, puto, nakakaiyak. nung part na ni Abby, Oo. umiiyak ako pre. Kasi galit na galit ka kay Abby nung una eh. Tapos biglang ako na si Abby. Tapos ganun pala, puta. Nagalit ako nagalit ulit ako kay Ellie ngayon. Kasi tangina pala ni Ellie, kupal pala. Ako si Ellie rin eh. Parang wala lang. Ako si Ellie rin. Di ba? Paano? Ganun din itsura mo? Napanood nyo ba yung Napanood nyo yung series? Hindi pa. Maganda naman siya. Hindi ko pa tinapos Hindi lang dun sa Ellie. Oo, hindi lang Ayos yung mukha niya. akma yung mukha ni Ellie. Ellie, no? Hindi accurate. Ganun. Mukhang... May backlash ba nung last episode? Wala na. Pero ngayon, ang nilalaro ko ngayon, kakatapos ko lang ng Silent Hill F. Maganda. Hindi, yung F, yung yung Japanese. Oo. Oo, ganda. Tapos bumili ako ngayon ng Horizon Zero Dawn, yung part 1 na remastered. Wala lang. Mas ganun yung games mo talaga. Red Dead, isa sa favorite games ko ang Red Dead. Anyway, yun lang. Sorry, naging geek ako. Go lang. The feeling ko kasi, yung sa game design part, nakatulong din siya kay Jacob dun sa pag-solve nga ng spaces. Ganun. I think, Lalo na kung
ginawa mong game, naka third person point of view. Yeah. So, ibig sabihin parang nakatingin ka from above Oo, eh. kapag Oh, tinitingnan parang mo yung imagine stage. mo si Mario na, parang siyang, in a way, hindi naman siya parang medyo Crash Bandicoot yung dating. Oo, Yung mga oo, ganun, oo. na temple run type of Oo. shit na. Pero, trinay ko i-adapt yung side-scroller aspect niya Oo. na pag ganito lang yung Gets, galaw, yung gets. angat, parang ganun. So, pero, Galing. ang ginawa ko is, ika-camera pan mo siya na from this perspective, kasi Oo. i-lead mo siya ng ganun. Tapos alam mo, hirap na hirap ako mag-track ng tao. Kunyari 30. Kunyari Yeah. yan, di ba? Naka 12. Oo. Gusto kong gawing triangle. Yeah. So itong taong to, gusto ko mapunta dito. Pero pag nagganon na sila, naliligaw na ako. So parang isa pa nga, ganon. Oo. Hindi ko sila matrack. Yeah. Yun lang. Yun yung yun yung parang sa simula talaga yung doon nakakainis eh kasi parang iba yung macro tsaka yung micro nung paggawa ng pyesa. Yun yung parang balance nun yung pinakamahirap. Sa bagay kasi hindi pa natin nakikita si Jacob mag-mega crew. Oo. Asa ba? Ilan ba ang HQ? Hindi nyo Makikita makikita pa lang. mag mega Makikita pa lang natin siya. Ngayon nasa Bumuo ng mega konti lang crew. kami ngayon eh. As in yung mismong core HQ. Kasi para reset namin puro mga invitations, ganyan. Ilan? Siguro mga nasa 20, gano'n, 22. Oh, Pwede madami pasok pa rin. na mag-mega crew. Madami pa rin. Pwede na mag-mega crew, kaya niya nang talunin lahat. Speaking of din, sorry, Sige lang. ano ko lang, si Chips, pag kunyari, di ba, concert, kahit concert lang eh, yung kunyari opening ending Oo. na tangin na It's a genius 50, yun. 80. Grabe yung Genius reset na yun. Hindi concert. ko yun. Ang dami Genius masyado yun. nung Hindi, mga- kahit level sabihin ng mong genius yun. dosido lang eh. Pero yung elements, yung So, tahanan, hindi ko kaya, ganun I think kadami. sa experience nung pagbuo ng marami. Kasi sa yung kakagawa mo nasasanay ka na nung pag paano next parang ganyan. Kasi doon na siya mas dumadali eh. Oo. Yung sa simula kasi parang nakaka-stress yung dami talaga. see, before tayo mag-move on sa staging na topic, bigay ka ng top 5 coaches mo na para sa'yo. Maayos Genius yun. talaga. Genius Shit. mag-blocking, mag-staging. Local to? Oo. Mm. Shit. Huwag ka mag-international, dito lang Hindi ko muna. ililista. Walang Oo, order. Walang order, order. walang order. Coach Chips One. number 1. Kasi Kasi puta hanggang 80. hindi kasi dami kasi talaga. 80 to Tapos parang, 100, madami. tinitira ano malinis. Yun yung Oh. pag nakita mo malinis. Yung 80 na nakita mo, yun yung half nung, di ba sinasabi nila lagi pag UPs malinis, ganyan. Yung half nung linis niya is yung clarity nung nakikita mo yung sayaw na maayos. Nang ganun Hanggang- kadami. Kahit na Madami. hanggang nasa pinakalikod, Oo, kita na mo parang maayos. usually pag makapal na, ang dumi na, di ba? Tapos parang iba-iba na. Yung ano talaga malinis, Coach Chips. Nung napansin ko si Coach Vimy nung early days talaga. Kasi nakita ko ACDT Air Force nung kami ganyan, parang sila. Sa ACDT kasi lagi nakikita yung nung high school division. May mga certain routines ako na pinapanood na ang seamless nung tahi. Pero yun nga, parang ang mahirap kasi doon, parang sabihin ko na lang. Sige, Pag mahirap kasi doon, parang kunyari, pag marami kang tao, tapos hindi naman same ng skill level, ang totoo hirap din. ilagay ng di ba? Totoo Kailangan mo din. pang i-match ng i-plan na paano siya pupunta doon sa likod ng ganyan. Kasi mahina siya. Kasi hindi magaling. Oo, ang bano pag nasa harap. Speaking of pick ni Coach Vimy, no, pinaka-iconic na nakita ko was ni-utilize niya yung kambal, si Diego at si Gab. Nung time Dulo na- to dulo. Isipin mo, pinakamagaling mo maglaing pero nilagay mo sa pinakadulo. Oo, yeah. Like sa buong pyesa. Sabi ko, paano mo gagawin yun? Yeah. Yung karamihan ng nasa gitna. Like, sorry for the term, pero karamihan ng hindi magaling. Sino yung mga mag-blocking. Hindi naman di magaling. Fire. Joke lang. Joke lang kay kaibigan ko. Shoutout sa'yo, Ina. Shoutout sa'yo. Okay, kaibigan mo naman. Kaibigan ako, Ano ko rin yung batchmate ko rin yung sa Air Force. Pero anyway, si Coach Vimy yung Oh, galing, di ba? seamless yung Oo. yung transition. Dahil na yung mga movement niyang ginaganon. Coach Randall dahil sa sa pep background niya. As in, tas Yun din no? sanay siya, sanay Parang sayaw feeling ko ata. iba din advantage pag galing kang pep no? Oo. Kasi yun Actually, ang lala ng parang ang pep sayawata talaga pieces. yata ang kaysa sa ating dance at street. Oo. Pep talaga yung parang originators ng Oo. Yeah. Yung ganun Sanay Yung din kasi sila gumagalaw. nag-move sila ng may buhat-buhat sila, may binabato galing sila. Kaya iba din ibang Sila animal yung din yun. kasi syempre yung cheer naman mas maraming objective parts Oo. dun eh. Oo. So scoring. So yun talaga yung parang literal naka-science yung formations. So Galing. sila. Oh, tatlo pa lang yun. Sobrang underrated na
Oo, para sa'yo. Overrated. Sobrang galing. Dilaw. Ay, iba pala to. Hindi. Kanta yun, Wala, singer wala, yun. Singer pala yun, sorry. Dilaw by Maki yun. Ano ba bang... Ay, si Machu. Si Machu. Galing, sobrang galing ni... Oo. Underrated sobrang si Machu. Kasi syempre, close kami. Wala naman bias. Pero, Oo. Machu Bini. Machu Bini, Machu Papi. Yan. Oo, Siya kahit sabihin, maayos yung Hindi, ginagawa at niya. saka kahit sa sa Napagaling. Rollins. Iisipin mo, Yeah, Bini, sa napagaling. Rollins, sa Galva. Oo. Nung Galva, nung early days, nung Galva, parang nagpapaturo kasi sa ng segment, nagpapaturo sa locking, ganyan. Tapos makikita ko yung tahi ng pyesa niya. Ang seamless. Kasi biglang nag-iikot ganyan, tapos biglang mag-iikot ng bilog, tapos biglang babagsak ng ganyan. Tapos I think yun, siya yung isang underrated na. Kasi mas kilala siya for other things. Pero yung mga routine niya, medyo standout talaga. Oo, cohesive talaga. Yeah, cohesive talaga. Sigma bang ano? Galing. Adam. TPM. TPM. TPM, yeah. I think yung sa TPM is yung weirdness. No, kasi Abstract. How you make it work. Kasi binibreak mo yung borders Usual, ng usual eh. So dahil iba-iba yung hati niya, in a way na sa'yo mamahita sa vibe sa body rock na sila yung parang iba yung hati mo. Minsan uneven nga eh. Pero Yeah. nag-work pa rin. Oo. Sobrang uneven. Masakit sa ulo yung... Pag pinapanood mo, Feeling kailangan ko mo pag tanggapin ganun, kapag uneven, parang kung ikaw yung gagawa nun, parang commitment na lang eh, na parang hindi, uneven na talaga yan. Sige, Dapat tuloy wala mo ka na. OCD. Tapos yung dadaanin nila sa galing ng execution nila para maging maganda tignan. Yeah. Hindi siya maging awkward. Galing. Yeah. Ayun. Sila Okay, sige. So, tapos na tayo dun sa staging part ninyo. Ngayon, ito. Sa akin kasi, naging fan talaga ako ng HHI dati. And for me, meron akong mga tinatawag na cultural movers ng Philippine dance scene sa HHI. Number 1, 18. Cultural movers. Oo. As in, What do you mean by iniba nila yung, pinakita nila yung Philippine-ness Ay, okay. Gets. nung pyesa nila. in that In that Akala ko sense, talagang- in that space, in that nocturnal yun pagka gano'n. Pero sa HHI, gano'n. Number 1, pinakauna ko nakita, 18. Yeah. Number 2, U-Peeps. Like, Of course. nirevolutionize ni 18 yung itsura ng Philippine dance scene sa HHI. And then, si U-Peeps, pinakita nila, hindi, kaya namin malinis na malakas eh. Ganon. And then, sila, well, syempre, sorry, nakalimutan ko i-mention yung Philippine All-Stars. All-Stars, of Hindi mawawala yun, ever. Yeah. Kasi lahat ng moments and all that. Tapos, pumasok nga si A-Team, and then U-Peeps, and then Romanson. And sila Kuya Josh. Actually, si Coach Mix. Yung nirevolutionize niya yung maging athlete yung dancers. Ganon. And then, masasabi mo ba na after them, HQ made a signature of what Philippine dance scene. Yung from sobrang athletic namin, papakita namin sa inyo kung paano yung relax lang, iba yung approach. Ganun. Masasabi mo bang may signature kang nagawa? I think, honestly, hindi. I'll give it Hindi it pa. straight. Hindi. Pa-humble? Hindi. Hindi pa. Siguro yan. Hindi pa. Kasi parang, wala, in a sense, nung mismong ginawa naming set, wala namang bago eh, doon sa ginawa namin. Hindi siya yung parang, pag nung lumabas yung All-Stars, what the hell? Lumabas what yung talaga? A-Team, what the hell? Yung UPs, what the hell? Nung lumabas naman kami, hindi siya, and hindi siya yung something na gina-goal din namin eh, na parang, hindi siya yung objective namin na to be able to have that legacy dun sa sense na yun. Pero, kaya yun, I don't think it would be in that ano eh. But don't you think na yung pagiging nerd ninyo about staging, about the moments, about approach ninyo ng bawat style na ginawa ninyo na ito yung foundation eh ng laking relax lang din yung sa house talagang upbeat lang din. You don't think na it's somewhat signature to it or feeling mo dahil yun nga yung basic of the basic, hindi mo siya masabing signature nyo or signature ng Philippine Feeling ko dance? kasi parang medyo, in a way, too soon to say. Parang gano'n, Gets. parang, Actually, yung tanong ko din, eh. goal mo ba for HQ na parang dahil sinabi mong since wala pa Oo, maging sa ganung pinnacle. level, maging ganon na parang A-Team, parang U-Peeps? hindi rin. Talaga? Hindi rin. Oo. Ang humble Bakit, naman nito. bakit? Hindi. Kasi marami siya, lalo yan, araw-araw iniisip recently, yung mga ganyan. Na ayoko nung,
Wasabi Sige, na sige. ano eh. Okay lang, pwede natin i-blip. Ano, ayaw mong maging sikat? Hindi, ayokong maipit dun sa cycle na habol ka ng habol ng something. Kasi di ba Baka yun kaya nangyayari sa akin sa Choreo Cup. Posible. Hindi, ewan ko, depende naman. Iba siya. Parang hindi, yun yung aware ako na Iba hinahabol yung, ko siya. oo. I think kung may value pa siya na ma-offer sa'yo, okay lang. Pero kung sa akin kasi, parang yung paghabol nung mega crew, nung mga sinasabi ng mga tao na, uy, mag-back to back pa kayo sa adult, gano'n kayo, ganito, ganyan. Yung mag-mega crew kayo, tapos try nyo naman dito, kaya nyo yan eh. Hindi kasi ganun, yung trade-off niya kasi, na parang compete kayo, gastos kayo, tapos ganito, lipad kayo, tapos pagka uwi nyo, na laging tinatanong ng mga tao, anong feeling after manalo? Sabi ko, ayun, Stressful. nanalo kami. Masaya naman kami doon sa journey, na-enjoy namin. Pero after nun, hindi it didn't make too much of a difference sa ginagawa natin. So ayoko nung parang gano'n na chasing feeling na lagi, okay, what next? Parang mas gusto ko na we are existing kami in how we want to exist, parang gano'n. Na hindi kami bound dun sa chase nung glory. Oo. Kasi naging traditional siya for us eh. Na, uy, HHI, habulin niyo yan, ganyan. Tapos parang ganito, anong next sa usual na teams? Mag-compete dito, ganyan. Ano next? Mag-try naman ng bagong compete, tapos panalo yan. So parang masastuck ka dun sa chase. Tapos ang laki nung... Ewan ko, baka siguro ngayon ko lang nare-realize ko siya at this point kasi medyo 30 na ako next year, gano'n. Talaga? So parang pamilya... 95 ka, 6. 96. Pamilya na, mga gano'n. Kasi yung ibang boys nasa ganong stage na rin. So in a way, parang ayaw namin ma-stuck doon na, alam mo yun, siguro may pera sa sayaw, pwede pa. Pero dahil hindi naman ganun, yung competitions walang ganung balik dun sa ano. Gets. Hindi siya Sorry, hindi ako aware. Ang HHI ba may pag nanalo ka may cash prize? bragging rights hindi nila lang. ina-announce. Parang hindi siya Pero meron. publicly known. Pero nag-aabot sila ng onte. Token, parang token. Medyo token na. Parang pa-thank you lang na nag-compete kayo. Pero ganun. parang ticket lang na isang tao, gano'n. So hindi rin. More than Inom ano lang din magagawa talaga. ninyo. Bragging rights lang talaga. Mas bragging rights, and before medyo clout and reach, that opens yung opportunities. Di ba kasi nung nanalo si ganito, si A-Team, si UP, mga ganyan, ang laki nung in-open the doors for them eh. In a way sa amin medyo ganun din, pero yun nga, yung capitalization nung opportunity na yun, isang factor din yun. So yun. So, Gets. nasabi mo na nag-o-open ng opportunity. Ngayon, pwede mo bang discuss sa amin what it's like to teach in Portugal and the difference between teaching here? Tsaka sa Australia. May language barrier ba o English sila? Hindi, Portuguese sila eh. Mahirap yung malaki yung Ano ba ng Portuguese? medyo malapit. Parang Parang Spanish. kunyari Spanish to. Para ka like, para ka. Para ka like, tukwala ba na? Tukwa ba Parang ano eh, di ba? Thailand din. Ikaw naman, bakit ka ganyan? Jobber! Ano niya, Spanish to, tapos taga-Filipino to, di ba ganyan medyo malapit siya. Ito yung Portuguese, parang kabilang side naman. Medyo malayo din sa Tagalog. O para siyang French. Medyo. Malayo. Parang sabi na Portuguese is one of the most difficult. Anong ma-letter sila? Kasi 'di ba ang mga French F, CH, ganyan. C, mga gano'n. C, M, mga ganyan. CM. Kamoy kichuko, kamoy koko. Ganun. Bakit ako tribal yung Random blurt out lang na yun yung yung may malaki language barrier. Pero yun. So paano yun? May translator ka? Hindi naman. Marunong sila mag-English ng mas Barok. barok, tas putol-putol na English. Naiintindihan naman in general. Pero yun nga, minsan may times na magpo-Portuguese ako na onte. Na word specific pag kailangan. Kasi yung turo. Marunong ka mag-Portuguese? Sobrang minor lang. Parang words, tsaka... Ayun pala, ba't di mo anong Portuguese? Paano? Pinaperap mo ka mahula eh! Kaya nga, kaya po pala. Ano yung major words na pag-workshop kailangan mo sabihin? Counts, syempre. 1, 2, 3, 4, 5. Yung parang kulang lang ng isang letra. Medyo ano sila? Yung Portuguese mas walang vowels. Mga gano'n. Work siyang dance more siyang. Bingot mo ano yan. Bingot yun. Ay, pwede sabihin yun, bingot ako.
Ayun, mother tongue. Kung audio lang to, sa mga di nakakita, bingot po si Jacob. Ipapost po namin yung picture Yun po yung cover nung next episode dun sa Spotify. Ganun. So, kailangan na sa YouTube po. Ang galing ah. Para Okay. yun. Masaya. Pero, malaki yung language barrier nung sa Sorry, di mo na nakwento yung journey mo. Sige, Ano kwento ulit mo na. yung- Yung journey mo. The journey number 1. Paano mo nakuha yun pala? Yung gig na yun? HHI. HHI. talaga. Kasi, lagi silang talo eh. So, Tapos, nag-final sila. Paano ka nila nakita dahil HHI nga? nung second year, mas Iyabang lang niya sa kanila. Tangina niya gusto mag-finals. Gusto mag-champion. Ka-hotel namin sila, yung dalawa kumuha sa akin, Australia and Portugal. Yung Lupit. yung Portugal, ka-hotel namin sila sa HHI, sa yung other hotel. Si Australia, parang nakita nila kami, both years nakita nila 2023. Tapos nung following year na bumalik kami, parang nakasalubong namin sila, tapos parang nag-share sila na parang gusto namin yung work niyo, ganyan. Tapos yung sa Portugal, actually hindi ko sila nakita. Yung nakakita sa kanila yung boys kasi nauna nakalumipad. Tapos hinahanap nila yung sino yung coach, ganyan. Tapos yung boys naman, nirecommend ako. Tapos parang, yun, nagtuloy-tuloy kami with that. But yeah, ayun. So, nagpapansin lang yung Portuguese. Nag-ano lang na parang sinong coach nyo, ganyan, papatulong kami. Inquire talaga. Inquire talaga. So, ano yan? Gusto talaga nila mag-ano. Sa Ibig bagay. sabihin, gusto talaga nila manalo. Oo. Nilipad ka nila. Oo. Yeah, nilipad. Gano'ng katagal yung ano mo doon? Ano to, kontrata? Kontrata. So usually, Ano yung recent? Pinaka-recent? yung pinaka-recent, 2.5 months. Ay, 3 months Tagal. din. 3 months din ako. 3 months din. Paano yun yung tinuro mo sa kanila? Tinapos ko yung Basic. set noong 3 months. Oo. So yung, Pero ano yun ganun din naman tayo Foundations, gumawa ng ginawa? set dito, di ba? medyo. Ang problema na sa kanila, 2 days, 3 days, 2 hours training. Ang iksi. Oo. Kayo nagsi 6 hours kayo. Tayo normal natin, 4 So hours, ano yun? 5 hours eh. Yung ano mo, yung mga days off mo na wala kang ginagawang sayaw. So parang bakasyon mo na din. Medyo, during the day. Pero yung, O nagmumubit ka doon. yung habol kasi nila mataas eh. Hindi, yun. Portugal, papuntang France. Kung pwede lang gagawin ko talaga Kasi marami yung time during the day. Oo. Pero kasi parang medyo mahirap yung work. Pag mag-work ng ibang things, baka ma-deport mga ganung stuff. Gets. Okay. Pero yung everyday meron ako kasi parang sa ibang days na wala akong training, kailangan ko mag-consult doon sa ibang teams nila. Yung meron silang varsity, may adult, may Gets, junior, gets. may over 40s, may mega pro, ganyan. Over 40s? Mga mga Teka, lolo-lola sorry. ganun, sumasayaw. Ito bang mga to is parang dance academy sila? Dance school sila. Same nung teams na, pati yung Australia, dance school din sila. Oo. Na may mga, so yun. Sila Tapos ano to, hinotel ka nila o bahay? may, Parang BNB. para siyang pinaparent nung isang student, yung family nila. Tapos doon ako pinastay, na malapit sa... Kasi nga mayayaman itong mga to, yung mga academy to eh. Oo. Ayun, may Saya. ano naman. Solid naman siya. So, ano sa tingin mo yung big difference from Philippine dance community to the coaching-wise. Portuguese dance community? Ano ko, coaching-wise? Sino mas mabilis matuto? Mas banu sila. Talaga? Hindi naman Hindi, may ganun talaga Kasi eh. first time din nila Hindi. yung finals like kay Jacob eh. Hindi pa yung hindi yung Australian, di ba yan? Magaling yung Australia. Mataas yung skill level nila. Yung Portugal, I think, din yung mas experience ko na matagal. Sila kasi, parang, paano ba i-explain? Bago yung competition scene, mas late Gets. Parang, ito yung funny story na gusto ko ikwento. Yung, na-meet ko yung isang biggest team nila doon. Kasi yung team na tinuruan ko parang medyo, hindi S-tier eh. Siguro A-tier, gano'n. Madalas, nananalo pa minsan, ganyan. Pero yung S-tier na team na main nila, na laging panalo sa compet, all over the country. Sabi nila sa akin nung na-meet ko sila nung nationals, kwentuhan kami, ganyan. Tapos we know a few Filipinos. Tapos sabi nila, our biggest inspiration in our team is the Filipino All-Stars. Mga ganun sila. Sila yung parang pioneer ng bansa. So basically, parang All-Stars yung Sila yung All-Stars, Sila yung nag-follow. Sila yung nag-influence ng buong bansa ng Portugal. Parang ganun yung masasabi mo. Oy, stars pa nga nila. All-Stars! Iniming All-Stars! Portuguese. Saan niya galing yun? Nagpingot siya. Okay. Portuguese all-stars. Portuguese all-stars. Morning in Wala All-Stars! pala yung language barrier sa Portugal. Magaling. Kaya na tuloy yung mga clip sa IG puro mga bigot na ano. Ano ba yan? Portuguese all-stars. Morning. Sorry. So yun, yung
So medyo delayed rin sila talaga. Oo, sa pag-iisip. Medyo di sa salita. Late nag-bloom yung dance scene kasi parang hindi yun nga sabi ko sa kanila lagi pag ina-explain ko, hindi naman sa mas magaling ako naturally sa mga coaches nyo. It's just that privileged ako kasi yung bansa namin, grabe yung abundance ng resources. Totoo din. Parang locally, wild yung skill, yung history natin eh. Tapos yung international mo pa, sila Kioni, Gets. Kabawokis, Puro Pinoy mga din. Quest Crew, Oo. mga ganun. Lahat puro mga Pinoy Puro na Pinoy influences din, eh. So, iba yung natutunan ko from that. Kayo, napipulutan nyo lang is yung Ikaw. kung ano meron yung Portugal. Kanya-kanya. Kasi, Yun. Ngayon, marami Gets silang mo. natutunan from me na ngayon lang nila napupulot eh. Kasi nga, never nag-exist So, paano? sa... Same sa... Tinuruan mo sila mag-twirl. So, Hindi. Ganun. Yung sa kanila, malala sila sa styles. Ganun ba? Mga taong ganun. Rooking. Umangat na puno. Okay, Sorry. Speaking of umakit ng puno. Sorry, dagdag ko lang. Totoo nga yan. Kasi yung friends ko sa Italy na mga Pinoy, sobrang daming magagaling na freestyler. Pero sila lang yung magagaling na choreographers doon. Yeah. So yung mga nagko-choreo na dancers, sakto lang pag Yes. tinuruan Kasi mo. ibang ano So yan. pag nakita sila ng kakaturo lang ni Adam dun eh. Parang lahat sila, wow! Alam mo yun, parang kasi nga, konti lang yung choreo people. Pero naman talaga si Adam. Oo naman. Yeah, aside from Vegan that. lang siya. Ah. yun lang yung downplay kay Adam. Dahil vegan siya. Isipin mo, order kang carbonara pero gusto mo mushroom yung nakalagay. Shout out sa Adam. We miss you. Yeah, Adam. Sana mag-guest ka sa amin para magago kita. Pero yun, ganun nga, dahil nga konti yung resources Oo, nila. yun yung ano yung Feeling ko, madalas. ano rin eh, dun sa episode natin kala Slenderman, naalala ko lang sabi niya na in terms of all styles battle, angat sila dahil may sarili silang identity. Pero in terms of choreography, ngayon narinig ko yung kwento ni Jacob. Ngayon ko na-realize na mas angat tayo in terms of advancement ng choreography natin. And ng knowledge In most aspects sa sayaw, I think. Oo. Yeah. Sa style malala sila sa ang pinaka I think ito yung pinaka lamang nila with us is yung lamang ng any other first world country sa Pinas. Na kunyari, yung mga bata nila sobrang galing sa style, sobrang galing sumayaw. Kasi bata pa lang may luxury magbabad sa workshops eh. May luxury tas yun na yung fino-focus talaga nila, yung development ng mga bata sa start. So makikita mo yung bawat bata sa mga varsity junior team, kayang mag-battle, kayang bumanat sa battle, kayang mag-showcase ng style ng maayos. Kasi for them, yun yung binigyan nila ng value dun sa kanila. And first world ka kasi, so mas madali gawin eh. Totoo. Sa atin parang yun. Dun sa Dance Academy, like ano yun? Syllabus? Naka-ganon? Naka-lesson plan? Hindi sa akin. When Or sa kanila? hindi naman. Ako lang. Kung nag-ano lang ako na parang ano siya. Tinake mo lang literally na academy. Hindi naman nila ni-request eh. Parang mas, Sulit lang ba ang main goal ko kasi doon nung kinuha ako nung director is hindi para manalo ng compet. Ang gusto niya is, kasi yung main director nila umalis. Parang gano'n. Na may mga illegal, gano'n. Ay umalis. Tapos, siya na yung medyo magaling sa kanila. Tapos yung mga natira, parang medyo aspiring pero hindi skilled. Sakto lang. Latak lang yun natira. Oo. So, Kumbaga tinga. So, nung ginawa nila ako, ang goal talaga ng director is mag-rebuild ng academy. Sabi niya, more than manalo ng compet ngayon, gusto kong maturuan mo yung mga coaches ko kung paano, parang Maging coach. teach them how to fish, not give them fish. Yun yung gusto niya gawin. Wow. So, nung pumunta ka doon, pumunta kayong palengke mo. ayos na kami. Right? Sa bati sila. Pagkita ni Jake, kagaling sila dati. Pero dapat pagano'n. Huy. Ay, ano kami. Pero yun. Tangina yun. Na sabi niya gusto niya matuto yung mga coaches kung paano magtuloy-tuloy pag wala ka na. Kasi syempre hindi naman So one time lang yan? Binabalik-balik? parang Solid. may third pa ako nabalik next year. Solid. So hanggang 2 years na
program lang siya. Pwede mo daw bang Pero- i-reto si Oo Joey naman. sa kanila? Tara na. Pag creative stuff. Oo, Yung mga conceptual. deep stuff, deep shit akin yan. Sige. Pag umabot na sila doon. Kasi Para may kasama kang mag-ookray sa Actually, mga... feeling ko matagal pa sila doon dahil nag-explore pa lang ay sila. kaso, bingot ka ba? Pwede naman. Pwede naman. Ang ina nyo, gagawa yun. Oy, baka ano may Wala pass mga kami. offense. Wala, may pass. May bingot Wala dito. mga offense. Meron kami bingot Yan na eh, yung title ng episode, Got B. Got B yung ano. Gusto niyo ba? Anyway, so second mo to. Oo, Recent. yung recent. Okay. Tapos may isa pa. Punta tayo dun sa first. Kasi Kasi yung first ni Jacob, parang nung paalis siya ng Pilipinas, nag-message ako, uy, saan punta mo? Tinanong ko talaga siya. May Portugal. Tapos nung paalis na siya doon, nag-post siya. Kasi nag-lengthy post si Jacob about an experience nun sa HHI, Portugal. And apparently, nakita ni Jacob na binight naging issue yan eh. idea nila. Ganon. And, di ba, sa dance, wala naman tayong clear parameters of what is ours and what is not ours. Ganon. Pero, what did you feel when you saw them doing everything? As in, okay, dun sa post ni Jacob, May para bingot sa din ba hindi sila? alam, wala. Ayun nga eh. Hindi authentic yung pag-bite ko. yung bite, walang hati. Hindi tabingi yung bite na. Padiretso yung agad eh. Ayaw na dito. First time may nag-walk out like this eh. Nag-walk out yung guest. Pero to be fair, totoo yung sinabi niya, diretso yung bite. Kasi, dun sa pinost ni Jacob for everyone na hindi alam, yung pinost niya, if you check it, ginawa niya yung comparison and contrast. Para mapakita niya na how it was bited. Ganun. And dun sa post ni Jacob, hindi mo rin kasi alam yung feeling niya whether masaya ba siya dahil yung mga ginawa namin, binight. Worldwide na. Or malungkot ba siya dahil bakit niyo naman gagawin yun? Eh, idea ko yan or idea namin yan, pwede naman kayo nagpaalam. Gagawin niyo. And then, ang pinakamalala dun is Dance Academy din to. Na nag-bite. So, ano yung una mong naging reaction when you saw it? And then, ano yung naging actions mo after it? I think yung nangyari nun was, actually hindi ko naman, ngayon kasi going back to it, parang medyo mas kalmado na eh, syempre. Pero noong una, medyo progressing siya. Galit ka? Hindi, nung una parang, natawa pa nga ako eh. Yung background niya is, nanonood ako ng mega crew na yun eh, last division of the prelims, ganyan. Tapos nung pinanood ko siya, parang, before kasi nila, yung magaling na crew na binabanggit ko kanina, sumayaw sila. Tapos si Mark nanonood, yung teammate ko, sa live stream. May live stream sila nung Portugal HHI. Nanonood siya, tapos sabi ko, Mark, tinan mo tong team na to, ganyan, nalupit to, yung previous ganito ginawa nila, ganyan. Tapos tumitingin na ako, kasi sumasayaw na sila eh. Tumitingin ako, sabi ko, uy, medyo familiar yun ah. O baka coincidence lang din. Oo. So, pinagbigyan mo sa una? Oo, pagkakat ko nga, sabi ko, uy, medyo ulit ah. Tapos nung last na, nung ginawa na nila yung medyo mas iconic move namin, yung parang ninja na gagana tapos mag-half split. Yun yung parang yun yung idea na sobrang binuo ko eh. Alam mong sa'yo yun Oo, talaga. sure ako na parang hindi ko pa siya nakita before. Baka naman possible, pero nung ginawa namin, from ano talaga siya. So nung nakita ko yun, sabi ko, shit, Mark, tinan mo nga ito kung ano. Tapos pinanood niya sa replay, sabi niya, pre, tinan mo lahat. Kasi yung second half ng routine nila, half lang yung pinost ko eh. Yung second half, lalo niyo yung El Hombre, yung sa Mindanao, na naghahagis-hagis ng mga hat tas sa UDO, tas ano, kalahati ng set nila, yung set ng El Hombre. So dalawang Filipino Filipino team. nila, Tapos nag-chat sa akin si Adrian ng Brotherhood. Oo. Sabi niya, yung intro nila, sa amin yun eh, gumalan siya. So parang dami talaga nilang binight. So nung una, parang nung pinapanood ko nung finals na, kasi napasok sila finals eh. Napanood ko siya, uy, ano to, natatawa ako. Kasi parang, amin yun, yung ano namin. Tawa lang siya, walang galit. Tapos parang, ano pa, ganito, ganyan. Tapos tinatanong pa ako ng mga tao doon, parang ano, confront mo ba, ganyan. Sabi ko, hindi, okay lang, chill lang siguro, ganyan. Baka pagka ano, i-message ko na lang. So nung minessage ko sila, parang una, hindi pa nagre-reply, ganyan. Tapos parang, okay, medyo dead ma, baka hindi nakita yung message request, gano'n. So pina-message ko doon sa isang estudyante ko na IG to. nakilala nila yung team na yun. Baka di ka kasi nila naiintindihan dahil chat diretso yung salita mo. Hindi, yung ano is hindi nila
ba di na nakita? So, pinakontak ko doon sa mga estudyante na chat nyo nga yung, tanong na nyo common kung sino follower. yung kilala dyan doon. Tapos tanong nyo lang kung ano nangyari, ganito, ganyan. Alam ba nilang kinopya yung routine, ganyan. Tapos hindi nagre-reply. Maya-maya, nung nag-reply na ng konti, ang sinabi Who niya... you, sabi? Who are you? What's HQ? Hindi pa nga niya ata alam na ako yun eh. So parang sinabi lang, tinanong ko sa kanya na parang, are these ideas yours? Parang, were you the one who made the routine? Sabi niya, oh yeah, that's mine. Some of it are my assistants, gumagano'n siya. Tapos parang dinideny niya na parang, Na hindi nila binight? na hindi nila binight, parang gano'n, na hindi niya kinopya. Tapos sinend ko sa kanya yung routine namin. Maya-maya, hindi na siya nag-reply. Parang sinend niya na ako tuloy-tuloy. Tapos kaya ako nag-guilty na siya? Doon ko pinost. Kasi sabi ko, bakit walang, alam mo yung sana may Walang remorse. owning Hindi, ko. tsaka alam mo, Ay, feeling oo ko, eh. sa in behalf of HHI, dapat may action sila sa ganun. Kasi at the end of the day, integrity yan ng isang competition eh. Oo. Diba? May Imagine, screening ba ang HHI? Wala eh. dapat meron. I think yun yung... Dito yun yung- meron, di ba? Wala rin. Wala rin dito? Coach, alam mo na. Hindi, I mean, actually, hindi ko alam kung may initial screening sila, coach. Oo. Pero, hindi, baka meron. Pero, Oo. ang sinasabi ko is, hindi naman fault ng judges kasi. Yun din. Kasi, paano mo masaset yun sa 2 minutes na nakita mo na mabilisan, di ba? Diba? Paano Tsaka nag-judge ka, sa di ba? dami, sa sobrang dami Sa din. sobrang dami ng gumagawa ng mga set, hindi mo ma-check talaga. So, yung mas magre-rely siya sa integrity talaga ng mga routines. Pero yun, I think, dahil mas madalas naman nasa gray area ako ng biting eh, kung ano ba talaga yung biting, ganyan. Pero ito kasi mas blatant, literal copying na talaga. As in, nung- ginawa lang nilang pang mega crew yung blocking nila. tapos bagong moments music nila. lang, ganun. Pero literal yung choreo, same lahat eh. Yun nga eh, kaya parang, ewan ko, infringement siya at some point. Oo. Dahil Oo. kinopya mo yung, as in step by step. Hindi naman sila nanalo, no? Hindi, pero nag-finance kasi sila. So parang yung nakakainis na parang, kaya marami din actually, marami nag-push sa akin to speak up. Kasi yung mga old leaders na doon, kunyari, mga coach ng A-Team, TPM, mga ganyan, sa kanila, nag-chat na rin sa akin na parang tagal na nilang ginagawa yan, tapos wala kasi nag-call out sa kanila. Tapos kaya sila naiinis daw kasi nga, natanggalan nila ng opportunity yung nag-11th place na hindi nakapasok sa top 10. Oo. So yung 11th place na yun na honest yung routine and yung work, Sana yun na lang, oo. Sana sila na lang, di ba? Oo. Pero yun, parang Totoo. yun yung isang argument kaya ako rin parang pinost siya nung time na yun. Gets. So, yun lang. Medyo nag-escalate lang siya. Wala naman ako intention talaga na parang mangaway tsaka mag-cause ng ganito. Pero yun, parang nag-escalate lang siya kasi medyo na-offend pa ako nung nung nangyari yun eh. Nag-offer pa, nung nagkakaano na nga kami, para medyo spicy. Nung nagkakasagutan na kami, ganyan. Nagsasorry siya, ganito, ganyan. Tapos in-offer niya ako na parang bayaran ko na lang yung yung Tinanggap mo? Tas sa kanila na? Tas sa kanila na daw, ganun? Wala lang, kasi parang parang pinayago ko nang kinuha niya yung pesa ko, parang ganun. Eh, at least ba yun? Okay lang tas kung, wag mo na gamitin, ever. okay lang kung binayaran niya ako before to do it. Like may paalam na bilhin namin maayos. yung set mo, okay, ganyan. Kuya, Kasi yung bilhin namin set after mo. the fact na parang, bilhin na lang namin yun, nabite na namin eh. Parang medyo sa akin, Oo so nga. Actually, may Nauna na may yung insulting resulta part eh, dun. no? And alam mo, for me kasi, sobrang gray area nung intellectual property sa dance. Pero kasi, ito, documented na ginawa nila Jacob. Parang, kinross ni Jacob yung inspiration and interpolation. Puta lang. Nung ginawa niya yung... Minuscule yun. That's Parang, ridiculous. parang dinefine niya yung part ng inspiration na, yun nga, hindi naman niya fully idea lahat ng ginawa nila doon. Pero, ginawa niya creative, mas creative pa yung moments na yun. And then makikita mo, puta, may gumagaya. Like the exact same shit. Ganun. Na ang hirap din. Pero yun, parang, meron kasi tayong parang medyo desensitize tayo onte kasi nga, madalas na nangyayari. Pag nakita mo minsan sa mga smaller competitions, sa mas mga liblib na lugar, mga ganyan, madalas naman nangyayari yun. Oo. Pero kasi sa akin, okay lang yun, pagbibigyan ko, parang kasi normal naman yun. Pero pag ganito na mas big establishment, ano sila eh, makita mo yung post nila nung previous, parang nasa TV sila, sobrang sikat, tapos ang daming awards, ganyan. Tapos parang, medyo kupal na to. Parang yun yung na-feel ko nung time. Pero yun nga, ano naman siya. Actually, may point naman din dahil parang ethical violation yun eh. Na, alam mo yun, nakita mo siyang ginawa ng ibang team. Bakit mo naman gagawin na... Moral mo na kalaban mo rin. As in, ultimo counts
Oo. Di ba? Lahat. Step, Kompleto talaga. moment, blocking. Pati music pa. Yung music Hindi, lang yung hindi. music lang Nilipat hindi. nila. Medyo in fairness nga, nalipat nila sa bago music eh. Ibay mo lang naman Naiya tempo ka pa eh. eh, no? Naiya ka pa. Oo. Ibay mo lang naman tempo eh. Kung yung 1 and 2 and 3 and sila gagawin nila 1, 2, 3. Gagawin lang din naman nila. Pero yun. Pero yun, parang, ewan ko, siguro sa side ng HHI Portugal, kailangan nila gawan ng investigation siguro. Ganun. Kasi kailangan mong, at some point, kailangan mo i-penalize eh. Para malaman ng ibang teams na kailangan ninyong i-cross yung line ng biting and inspiration. Yes. Ganun. Kasi parang, ewan ko, credibility nila yung Another makukuha. wise words from RC Mateo. Sumiseryoso pala to pag diba? lagpas 12 o'clock eh. Oo. Pero, Pero nag-research kasi talaga ako tungkol sa mga ano, like, Pag mga alas 8, kupal. Kupal pa, Pag mga oo. 9 to 10, homophobe. Kupal pa rin. Homophobe na siya. Uy, hindi ako. Hindi ako homophobe. mga 12 to 1, anti-bingot, mga galaw. Anti-Portuguese biting. Pero yun, yung parang hindi naman kasi ako sobrang maano with that eh. Parang hindi naman ako Cool ka sensitive lang, sa ganun. oo. Cool lang talaga ako. Oo. Tapos nagkatsyempuhan lang naman, medyo ganun. Ang lang, nakakatawa lang yung irony na parang, Tsaka dami na nilang benefits eh. Dahil doon eh. oo. Kahit pinanood ko yung mga lumang set nila, ganun din eh. Pero yung irony lang na yung binight nyo sa kabilang side ng mundo, nandun sa araw na yun. So, totoo. what are the chances na nangyari siya? Totoo. So, yun. Galing. So yun, if feeling mo, nung kinausap ka nila, if nag-humble down sila enough na parang, oh sorry, Yeah. we just really liked your piece. Yeah. Ganon. And we had to do it because we feel like we can do something about it. Or we feel like it can help us reach the finals. Tingin mo ba mas mag-iiba yung reaction mo if nag-humble Oo, down sila? for sure na parang siguro mas pilos Ano, gaganon yung bingot mo? sa papantay. Hindi, joke. Buti tropa ito eh. Hindi ba feeling lost lang ako? Dinadumdum niya ba? Joke. Siguro mas tinori ko pa siya, tapos tawa-tawa lang gano'n. Parang, itong Pa-joke. At saka parang Yung pag ganun, usual kapag- attack mo. Kapag mas ganun lang. kapag medyo humble sila sa biting, parang wala ka na magagawa eh. Andun na eh. Alangan namang pigilan ko kayong mag-perform. Flattered ka po unti na may inspiration sila eh. Oo, Parang na ganun. diniretso ka nila. No? Pero yun yung part. Pero I think going back doon sa sinabi mo na yun yung na-serve naman niya, yung post na yun, na-serve niya yung purpose eh. Na parang lahat ng buong Portugal community nakakita eh. Tapos nakita, yung iba nagti-thank you, mga ganyan. Naman, salamat sa post kasi kasi for a while, parang yung mga ganong bagay na pag sa ating mas matatanda, mas matatanda. Parang sa ating mas nasa ganong side na, common sense na siya sa atin. Sa mga bago hindi naman masyado. Totoo. Hindi may realize na ano ba yung Tsaka feeling ko meron silang sense of like thinking na wala, di niya makikita to. What are the chances? Parang ganun. Ayun, Hindi. natamaan siya ng chances. Tangin ang yun. Oo nga, what are the chances no? Nandun yung nag-direct ng piece na pinagkopyahan ninyo. Pero sige, speaking of directing, no, balik tayo dun sa directing side. Ano yung naging reason mo para buuin yung HQ? Na parang feeling ko kaya naman natin eh. Ano yung naging naging driving force ninyo for that? Mayabang kasi kami. Kaya yung Magandang drive yun actually. Actually, confidence. Ay, arrogance. Hindi naman, confidence. Confidence. Half, mga ganun. Hindi. Lalo na kung alam mo magaling dancers mo. Actually, talagang magaling yayabang kasi ka talaga lang. sila. Oo. Okay, to be fair, para sa mga hindi rin alam, lahat ng members ng HQ, dance master din namin sa Romanshop. Parang sila din talaga yung nagko-chorus sa amin. Tsaka LSDC din. LSDC din. Tsaka UP Street, di ba? Meron ba? Hindi, wala. Ikaw lang. Hindi naman dance master. Yabang mo ah. Actually, yung main reason namin ba't kami bumalik ng sayaw, ano pa kami nun aftermath. Nasa aftermath kami. Medyo, parang medyo mabagal kami in terms of like, anong gagawin, ganyan. Tapos, nung HHI kasi, ang sabi namin, medyo totga kasi namin yun eh. Yung most of nung team namin, barkada namin, 2018 Romanson. Nag-compete kami na Romanson 2018 sa Yung adult. mga napilay? Yung Eminem, yun, yung puro mga napilay. Tapos, nag-second kami ng nationals nun. Tapos parang, first kami ng regionals, sa second ng nationals. Tapos medyo,
yung regrets namin from before, tapos gusto namin bumawi, ganyan. Tapos nung nag-world sila, pangit ng results, ganon. Tapos nung, yun, parang for the longest time, nag-pandemic, nagkatawa ng tawa. Meron akong in-hold back na comment eh. Okay. Pero sige, mamaya na lang para mapapublic ko. Gago po. Alam ko ata ito eh. But anyway, yung nung time na yun, nung pandemic, parang tumigil, di ba? Tumigil lahat. Tapos meron kaming regret na parang, shit, lagi kasi namin pinanonood kami ng mga competition. Kaya natin yan eh. Kaya naman natin yan. Yung mga gano'n na, kaya natin yan, ba't di natin yan, ganyan. Tapos yun, yung regret na parang hindi natin nagawa nung peak natin. Kasi feeling ko if hindi nag-pandemic, baka doon namin tinuloy eh. Tapos nung pandemic na after, parang doon na-realize na sabi namin, what if HHI? Ang nag-comment nun si Rain, yung isang member namin. Sabi niya, what if HHI? Eh nung siya yung nagbanggit, lahat parang nagka-spark na, sige nga, try natin. Tapos yun, biglang tuloy-tuloy na, parang sige, try natin isang beses. Tapos wala. Gets. Ano na? So yun, sa feel mo, nung iniisip ninyo na kaya na namin yun eh, kaya natin yun eh. Ganun. Feel mo wala na bang pinupush yung HHI competitors na i-elevate natin yung competition, i-push pa natin boundaries ng hip-hop. Ano pa yung pwede natin gawin? Kasi, nung pumasok kayo, mayroong gulat factor eh. Mayroong shocking factor na puta, pwede palang manalo yung relax lang, enjoy lang na pyesa. Gets. Ganon. Although, medyo similar kayo sa ginawa ng Sweet Feet na nag-defend. Ganun din yung Oo, na enjoy lang din sila nung yeah. nag-defend sila. Except, mas mataas yung skill level ninyo. Yeah. Ganon. So, feeling mo ba parang, nung kino-conceptualize mo to lahat, na wala naman din kasing pinupush na magaling or pinupush na extra skill eh. E di, ipakita na lang natin kung saan tayong lahat magaling. Kung yun ba nag-step yung up parang lahat, driving ganun, force oo. ng ano. Hindi naman masyado. Parang in a way, oo, na parang maganda kasi alam namin iba yung atake namin. So magsa-stand mayabang out ka siya pala eh. naturally. Iba, hindi ko sabi mas maganda eh. Iba yung atake. Naturally, mas stand out siya. Pero at the same time, yung hindi naman mas parang gusto lang namin i-showcase talaga yung kung ano yung ginagawa namin, ano yung identity namin, ganyan. Kasi connecting it to that na parang alam kasi namin na may mga ideas kaming pwedeng ilabas eh. Papalagi. So ba't mo pipigilan na hindi gawin yun sa Totoo. ano? Pero yeah, at the same time yun, sa HHI kasi parang alam mo yung pag sa objective competitions kasi at until a certain point ka lang naman aabot eh. Totoo. Di ba? Parang iba yung artistic talaga mas open-ended eh. So yun yung mas hindi siya masyado driving force pero mas nag-align lang, I guess. Yun yung mas nag-align lang siya naturally. Ito, feel mo ba natalo kayo sa defend ninyo dahil wala ka? Hindi kami natalo. Talo ba kami? Nag-third ba? Amin Anis. yun! Joke lang. Hindi, dahil wala ako. Oo, Hindi or naman. dahil wala si Merwin? Hindi rin. Pero ano ba, third? Third kami. Oo. Siguro, hindi, I don't think so. Parang, mas, Outperformed kayo, nasasabi mo? hindi rin eh. Honestly, hanggang ngayon, di pa rin Di ngayon matanggap. makakamove on eh. Na parang Di feeling matanggap. namin dapat yun eh. Either, nag-uusap kami lagi na parang, either sa amin or you peeps. Hindi ko, yung, Oo. basta yun, hindi ko na masyado Ako, meron akong deep dive yun eh. analysis. As in, nag-analysis paralysis ako nung inaano ko yun. Mm. Nung ina-analyze ko paano kayo natalo. Analysis. Muntik na. De, joke lang. De, ina-analyze ko. Feeling ko, masyadong nag-hard carry kayo dun sa last segment. In a sense na puro lang, Diego lang. Oo. ganun. Ang nangyayari mukhang nawawala yung iba, si Diego yung gumagawa. Oo, I think in a subjective way, pwede Oo. yung masabi ng gano'n. I think, Kasi at the end of the day, di ba, subjective pa rin naman ibang judges dyan. Oo. Honestly, pag binabalikan namin, yung pinakamasasabi ko na factor kung ba't di namin na-pull off yun. Kasi may medyo distracted ako nung time na yun eh. Marami kang teams na. May ka dalawang team eh. Isa, may varsity ako, tapos may minicro din kami, ganyan. Pero may mga external factors nung time na yun na parang yung stress levels mataas. So yung mga usual stuff ko na nakakapag-adjust kami sa set, or nakikita ko yung linis na kailangan i-adjust, nung sa blocking namin, dapat usog to, tapos adjust sa training. Dahil hindi ako sanay sa experience na yun,
distracted ako. Tapos Oo. para nung time na yun, hindi namin magawa yung normal adjustments namin na ginawa namin nung So first gusto year. mo sana may adjustment pa kayo all throughout Oh, yun yung biggest regret ko na hindi ko siya nagawa. Kasi nakikita ko siya nung time na yun, Oo. during that time. Pero never ko lang siyang nabigyan ng oras na magawa. Okay, speaking of mga So, gusto yun. mong adjustment, ano yung mga first few adjustments na gusto mo sana ayusin? Lahat. Dito ka. Mahina pala kayo, hindi tayo na. Mahina pala tong batch natin. Hindi, ano joke lang yun, mga simple things lang. Simple Oo. things na mga hindi maayos yung, magulo yung blocking dito, mga Oo, ganon. oo. Or hindi malinis yung ganyan, yung ideas dito parang hindi pa na pull off yung build up sa ending, mga ganong simple Actually, things na oo. kasi yung simple things na yun yung kapirasong Oo. 0.05 0.1 sa HHI Oo. na nagmamatter. Natalo kami parang 0.1 lang ata parang ganun, Oo. 0.05. Basta malapit lang din eh. So yun yung Oo. nagmamatter na for sure ako kung naayos namin yun, mas na-show. Kasi nag-first naman kami Oh, ng feeling CSMs ko eh. yung spacing ninyo nung yung mga spacing, yung mga spacing ganyan. ninyo nung hard carry ni Diego. Feeling ko Timing. pag maayos yung spacing and timing nun, Yeah. mag-iiba Yun, pa. minor things lang. Wala masyadong So no regrets pa rin naman. Oh, meron. Meron. Lagi siya meron, pero dahil hindi naman siya... meron. Ano regret? Ano regret mo? Basta meron. Basta meron. Ano regret mo? Inad mo sa Fire. Oh, ano yan? Malupit yung dalawa. Joke lang. Magaling sila in fairness. Fresh, Oh, ano yan. parang na-cover nila yung spot mo and ni Ni Merwin. Merwin, no? Ni Gio din, no? Oh, actually, oh shit. Oo, Oh, nga. si Jed din. Pero fresh yung approach. I think yung second year na yun, ewan ko, ang pinaka-regret ko hindi kami nag-back to back eh. Kasi yun yung parang kahit All-Stars di nila nagawa sa adult eh. Nung nag-first sila tapos nag-third Parang sila mahirap nga. nung next year tapos nag-first ulit sila after eh. So yung biggest regret ko, parang shit, sayang. Yun yung legacy sana namin in a way. Oh, na nagawa namin siya yun sa yung ano. nabuo mo sana ng legacy. In that sense, na small legacy type of thing na yun. Pero yun lang, minor regrets lang. Lastly, Jacob, anong gusto mo sabihin sa Jacob na 5 years from now? Yun. Baliktad kasi 'di ba lagi message sa past. Oo, Ito sa past. future. Ikaw yung past. 5 years after this? Yes. Oh, ano sabihin mo kay Jacob 5 years after this? Shit. Sana kasal ka na din. Oh! Hindi, sana masaya ka dun sa path na iti-take mo from now on. Sana satisfied ka dun sa pinili mong path. Kung ano man yun. Kasi at this point, namimili pa rin ako paano ko ba i-move forward eh. So, ang sa akin is, gusto ko na, kung umabot ako doon, at least ako sa decisions ko. Parang ganun. Kasi ngayon, important yun eh, lalo na Totoo, sa dance totoo. career. Lalo na din sa age din natin, syempre. So yun, nandun sa malaking part na yun. Solid. Sige, bago natin i-close, Mm. and since ipopost natin to, siguro di pa sila nagpapa-auditions nun. Plug mo Ayun na. nga. May auditions kami sa January 25 sa Groove Central. 6 to 10 p.m. So, yun, open for all. Hindi na kami all boys ngayon. Dati kasi all boys lang eh. So, hindi na kami all boys. co-ed ngayon. na kayo. Open for all kami kung ano, ganyan. Tapos, all ages din. Para natingnan natin kung ano yung mga pwedeng salihan na. Pwede ba kami sumali na hindi nag-auditions? Oh, tara na, training na tayo agad. Game na. Joke lang, joke. Interesting. Hindi, ito seryoso to kasi iniisip ko talaga na Oh, yun na pala. hindi mag-HQ. Hindi. Ito to. Kasi meron akong, sorry, haba na naman to ng mga 2 minutes, pero mabilis lang. Kasi gumawa ako ng one ni end pero passion project lang to for Chosen Grounds. Yeah. Pero ayoko na kasing mag-take medyo tamad na dahilan, pero ayoko na mag-take responsibility ulit ng magre-restart ka ulit from zero, bago na naman lahat ng tao, i-lead mo ulit lahat yun, tapos train, alam mo yun. So parang naghahanap ulit ako ng, bukod sa UPIPS, syempre mahal ko naman UPIPS, pero something ulit, hindi naman ulit, pero parang another crew to, release yung creative side ko na nagagawa ko personally, na minsan ko lang magawa sa UPIPS. Hindi naman dahil minsan lang kami mag-compete or dahil HHI lagi. It's just that parang sa sobrang daming tao sa UPIPS, ang hirap Abundant yung... i-distribute yung creativity ko sa 100 plus na tao. Yes, Alam mo yan? yes. Gets mo ba? Ganun. So, parang nasa akin ata ang problema. Hindi wala yun sa ano. Oh, speaking of ganyan, no? So, naghahanap ako ngayon ng release na parang
crew. Na alam mo yun, gusto kong, wala lang, ako, nakaupo lang ako, tapos utusan mo lang ako, ganyan. Gets. Magagamit nyo ako, ganun. Gets. Oh. O, Hindi speaking- nyo, ha? Pero pwede naman. Pwede naman. Okay. Hindi, pero speaking of, I don't know, speaking let's of ganyan, no, yung pinapalaki and all, do you think starting this year or starting 2026, do you think papalakihin mo yung HQ? Haba to, de joke lang. Yung... Yes or no lang eh. Lalagyan mo pa ng kasi bulaklak. naman Joke lang. parang gusto kasing ngayon, parang ayokong i-take into a traditional way. Gets. Kung paano yung mga usual teams from before. Kasi, una, yung pressure. Pangalawa, yun na naman yung stuck ka chasing stuck ka following the same blueprint, ganyan. And pag pina-follow mo yung same blueprint, parang, ito yung, pwede ko ba explain? Mabilis lang. sige. Nung time na nanalo kami, ito yung parang factor namin kung ba't hindi kami nag-capitalize dun sa stuff. Kasi parang, may mga guesting sa ganito, gig sa corpo sa ganyan, dami, tuloy-tuloy. Tapos parang yung mga boys, tinanong ko sila, yung first question ko is, ito ba yung gusto nyong gawin? Sa sayaw natin or sa HQ, ganyan. Sabi nila, honestly, gusto namin magtrabaho. Gusto namin mag-focus sa work, gusto namin mag-ganito, ganyan. Wala masyadong gustong mag-dance is life na ganong aspect. Ang hirap if i-push yung ganong traditional na, pag nanalo kayo, capitalize nyo, mag-ganito kayo, buhin nyo. Ang hirap ng ganon, nang hindi aligned sa mga tao. Kami naman, more than anything, yung brotherhood namin yung important di ba? So parang, alam mo yung, mag-expand nga ako ng mga tao, tapos hindi naman aligned sa, wala naman yung mga OG na nandun. So, nung time na yun yung parang biggest factor na hindi, ayaw namin i-take yung traditional way of like, ganyan. Kaya mas ginawa namin na parang, okay, mag-exist lang tayo in how we want to exist. Tapos tuloy-tuloy lang. Pag na-feel natin at some point na gusto natin mag-expand, which is dumating ngayong after 3 years nung nanalo kami, ngayon namin gusto i-try. Pero hindi rin siya na parang dami kasi nagsabi, mag-mega ko, ganyan. Parang mas open-ended siya. Na expand muna tayo and let's see where we go. Tapos let's see kung ano yung opportunities na dadating. I know hindi siya ideal sa mga nakakarinig na mga, alam mo yun, mga mentors. Marami kasi nagsasabi ng mga mentors na ganito yung i-approach mo, ganyan. Which I respect kasi yun yung sa amin, ayaw namin makipagsiksikan Kasi ang dami, parang kunyari sa mga gigs, sa mga ganyan, dahil mo nang kasabay sa industry, tapos sisiksik ka pa. Tapos sobrang grabe lang yung struggle. Yung oversaturating. Yung oversaturation. Tapos parang hindi naman siya worth nung balik nung effort. So sabi ko, kung ano na lang yung niche na kaya yun, sabi ko yung Portugal and yung Australia, yun yung best case for me. Kasi sila ayaw nila mag-active. Ako gusto kong tumuloy-tuloy ng coaching. Hindi, alis mo lang saglit habang may ginagawa. Tapos nag-match naman siya. So I think yun, sorry, to answer your question, i-expand namin siya but in our own way. Na gusto namin slowly, Boring. Galing. Ganun siya na iba naman. Nice. Salamat, Jacob. Salamat ng marami. Salamat. Again, this is Jacob Haurige. Yes, salamat din Cash Coffee, First Block Studios, Brewski, sa mga naging guests namin for all the Merry Christmas guys, Happy New Year. Tapos pero na lalabas New Year. doon, Tapos na New Year. Happy upcoming Valentine's. Abangan niyo yung Valentine's guest namin. Yun. Ayun na. Sino? Malupitin. Secret. Wala pa. Last na, shoutout mo yung mga bingot. Sa Cool Pals dyan! Roger. Sino mo to, Roger? Diretso magsalita kahit medyo. Yung sikat na sa Facebook na yan, na hater na LGBT. Si Sir Jack. Shoutout sa'yo, medyo kupal ka talaga. Ano yun, niya? Kita-kits sa next episode guys ng How Deep Can You Get? Balls Deep. How deep can we get? Balls deep.